Hello everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel at welcome back po muli dito sa ating garden. And for today's video ay kukumustahin po natin yung ating mga plants after a week na nakapagkabit tayo ng ating net. Pupuntahan natin guys yung ating mga plants. Sisilipin natin kung may pinag-iba ba. Kung sulit ba yung ating 556 pesos na binili ng net. Kasi talagang kawawa na yung ating mga plants dito na talagang naiinitan ng sobra. Talagang, at saka, ito pa ha, ito guys, iaano ko sa inyo. Sulit guys, kasi dati, nagdidilig ako halos everyday. Hindi halos, talaga everyday, every night na pagkalabas ko ng opisina, diretso ako ng bahay, yun, didilig na ako agad. Minsan, kabibitan ko pa lang ng gamit ko, nagdidilig na ako. Pero, yun, ipapakita ko ngayon sa inyo kung ano yung effect or ano ba yung magandang naidulot nitong ating net. So, yan na guys, yung itsura ng ating garden. Yan, medyo malinis na siya. Hindi lang medyo, talaga malinis na siya. Unang-una po, yan ang ating net. Yan. Yan ang ating net. Ang unang-unang naging epekto na maganda nitong ating net dito sa ating garden, hindi na siya masyadong napupuntahan ng ating mga layak-layak or yung mga tuyong dahon na lumilipad galing. Kasi kung alam niyo po dito sa amin, ang palibot po namin ay talagang mga puno. So yun ang number one, wala masyadong mga tuyong dahon or mga layak na pumupunta dyan sa ating mga halaman. So less po tayo ng paglilinis. Less tayo ng paglilinis. And ang second, yun nga, hindi ko na kailangan na everyday ay magdilig. Last ko pong pagdidilig ay parang Wednesday ng hapon. Wednesday ng hapon po ako last na nagdilig. And ngayon lang, nag-start ako magdilig ngayon. Hindi ko na napakita sa inyo, pero hindi ko siya natapos actually ng pagdidilig. Kasi kung mapapansin nyo, itong portion na to, yan, ito ay no need pang diligan. No need pa siyang diligan. Pero itong portion na to, yan, yung medyo papunta doon, nadiligan ko na po yun. At yan nga, sabi ko sa inyo, kung dati everyday po ako or every night, pagkakadating ko talaga, yun na ang hawak ko, ang magdilig. Ito lang talaga, yung dati pa din niyang sunog. Ito ating lemon lime na philodendron. Dati pa niya yung mga sunog pero look oh. Medyo basa pa yung kanyang potting mix. Kaya hindi natin siya diniligan pa ngayon. Hindi pa tayo nagdilig dito sa ilalim niya. So, medyo basa pa yung potting mix niya. Although, itong mga katabi niya nga ay nadiligan na natin yan. Yan. So, kita agad natin yung epekto ng may net. Kaya kung ako sa inyo guys, mag-o-order. Ito, hindi ko pa to nadiligan. Hindi pa ako nakarating dito ng pagdidilig. And yun nga, kung sa dati-dati na ito ang itsura nito talaga, yung mga lumang dahon niya talagang brown na brown. Tapos yan tuyong-tuyo yung potting mix niya. Hindi ganito kasigla pa ding tingnan yung plants. Ito naglaylay na ito siguro. Naglaylay na. Yung ang dati natin, yung mga plants natin dati, bagong dilig pa lang siya, may mga 2 o 3 oras na siyang nadiligan. Nakalaylay pa rin or yung droopy, yung ating mga dahon. Pero look ngayon kung gano'n na siya siglang tingnan. Ganun guys, halos ganyan na ang itsura ng ating mga plants. Hindi na siya ganun ka mga droopy. Kasi nga, hindi na sila talaga nadedirektang tamaan ng sikat ng araw. So yun yung padalwa na magandang benefits nitong ating paglalagay ng net. And then, yung patatlo na ako'y nagulat. Diba dati, sabi ko sa inyo, itong ating garden talaga puntahan siya ng mga manok. As in talagang siya ay laging pinupuntahan ng manok. Flex ko muna pala itong ating philodendron na, ano nga ba ito? Paraiso Verde. Ang ganda. Kanina ko lang din napansin na ang sigla na niya guys, tingnan. Look. Yan, ang sigla niya ng tingnan. Ngayon ko lang din napansin.
Ang siglang tingnan nitong ating philodendron. Ito dati nagtatribe. Oo, nagtatribe siya. Yung kumbaga talaga lumalaban siya sa init ng panahon. Yung kahit siya hindi direkta kasing natatamaan. Dito sa portion nga na to, may bubong siya. Pero yun, kumbaga dito ay wala na. So, kahit paano, tumatanggap pa din talaga siya ng sobrang init. Sobrang init siyan. Pero ngayon, look, kung gaano na sila kasigla. Yan o. Ang ganda ng ating paraiso berde. Hindi ko talaga ito i-let go kahit na medyo lumalaki siya. Malaki, matakaw to sa space eh. Yan o. Yan ang lalapad ng dahon niya. Baka hindi lang kita sa camera pero ganyan. Ganyan kalalapad yung dahon niya. Para mga dalawa. Tapos itong isang to, halos 3 dangkal ko yan. Ito yung new leaf niya. Hindi ganun ka ang variegation, pero meron pa rin kahit papano. Yan yung ating paraiso berde. And yun nga, sabi ko sa inyo, itong ating garden, nagtaka ko, hindi siya masyadong nagugulo. Hindi nagugulo, hindi siya napupuntahan ng ating mga manok. Ewan ko, kasi pag humahangin itong net natin, parang gumaganyan siya, yung tumataas, para ba sa pag tatry ko mag-insert, kaso ngayon walang kahangin-hangin eh. So parang ang manok natatakot na pumunta dito kasi parang nabubugaw siya. So yung ating mga plants dito, hindi sila nagtutumbahan. Hindi sila nagtutumbahan. And look, yung ating inilipat dito na Calathea. Ito ating Orbifolia guys, look oh. Look, yan. Nagdiretso na yung dahon niya. As in, tumuloy na yung kanyang paglaki dyan. Kasi nung doon talaga, kasi after a week lang ha, kaya kumbaga minimal pa lang. Pero para sa akin, ang laki na ng improvement. Pero baka naman sabihin ng iba, minimal pa lang naman yung naipakita mo na improvement. Kasi nga, 1 week pa lang. Pero para sa akin, malaki na guys na ito ay, kumbaga malaki ng achievement na ito ay tumuloy. Kasi nung talaga yung pinakita ko last time, sunog na sunog to guys. Hindi pa siya nag-a-unfurl na luluoy na siya or na tutumba na siya, na susunog na yung dahon niya. And ito naman ay dati pa, gaya nga ng sabi ko sa inyo, ang mga Calathea, pag nasunog na ganyan, hindi na natin marirevive yung dahon niya. Doon na tayo aasa sa bagong sulpot niya. Ito ay Calathea na Orbifolia, yung magigreen na malalapad ang dahon yan. So yan na. And look, itong ating Prince of Orange, yan o. Nagsibol na siya ng maganda or nagsuloy na siya ng maganda dyan. Ito ay iba to eh. Ito ata yung violin natin na green violin ba yan? Nasunog pa din. Dati pa kasi yan. So look yun o. Ang gaganda ng improvement na nitong ating plants. Dati wala tayong makitang mga ganyang sumusuloy. Wala talaga. As in, ito ang lago-lago nito before hanggang sa dumating sa puntos na nawalan na siya ng dahon. As in talaga yan. Kung mapasin, ito na yung last na dahon niya. Ito na. Kaya sabi ko, ang tagal kong nagtiis ng hindi paglalagay ng net. Akala ko kasi guys, yung mga net natin ay sobrang mamahal. Kaya hindi ako nag-try mag-order. Yan. Sobrang kaganda na nila dyan. Yun. Ito mga dati pa natin yan. And yun nga, magdediretso tayo ng dilig ngayon. Magdidilig tayo ng plants. And mag-a-arrange na din. Pero samahan nyo ako guys. Ha? Samahan nyo ako at kung hanggang saan natin maabot itong ating video for today. Yan. Ito nga pala yung ating sunrose na succulents yan. Nag-flower na din siya dyan at last. Pero look yung dati niya oh. Ito mga dati pa niya, hindi ko siya natanggalan. Look. Talaga natutuyo siya. Pero ngayon oh, ang gigreen na niya at nag-flower siya guys. Look. So ibig sabihin talaga, nag-enjoy itong ating mga halaman dito sa ating bagong net. Yan. Yan oh.
Tatanggalan natin ito mamaya ng dry leaves para mapakita natin ng maganda. Ito yung ating donkey's tail. Donkey's tail kasi medyo mahahaba ito. Yan. May isang pat tayo nito dun sa may kubo na mas malago pa kaysa sa dyan. Yan. May ipit pa ng damit. Yun. Kita nyo? Kung gaano ka healthy, ano? Ito nung dati hindi ganyan ka green. Nag-iiba ang kagandahan nga ng aglo. Talaga nag-survive siya. Kumbaga makailang araw lang na medyo maliluman sila. Yan na. Nag-green na siya. Nag-green, nagda-dark green or nagda-dark yung kanilang mga kulay. Hindi na siya light colors. Yan ang ating aglo. Yan pa, ang dami natin. So yun nga guys, samahan nyo ako at idediretso natin yung pagdidilig. Kasi medyo matagal tayong hindi nakapagdilig. Idediretso natin ang pagdidilig at pag-aayos dito sa ating garden. So yun, kung mapapansin nyo ay mag-green. Mag-green na itong ating background. Yan, meron tayong manok na tumitila o banda doon sa likod. So mag-green na itong ating likuran, itong ating mga halaman. Halos hindi na mga light ang kanilang kulay, hindi na pale. So yun, start po natin na magdilig. Tayo guys ay tabo-tabo lang ng pagdidilig. Yun ang next natin na i-order. Mag-o-order tayo ng hose na may nozzle para maganda ang buga ng tubig dito sa ating mga plants. So for the meantime po ay tabo-tabo muna tayo. Ayan. Samahan niyo po ako magdilig. So, tapos na tayo magdilig guys. Nadiligan na natin lahat na ng ating mga halaman dito. And kung mapapansin nga po nyo, yung kamay natin ang parang ginagamit nating pinaka-sprinkler. Kasi kung direkta from tabo, diretso sa plants or diretso dun sa kanilang mga paso or potting mix ay nadudukal yung ating lupa. So, ginaganyan na natin ng tubig. So, ang next naman po natin na gagawin ay magtatanggal tayo ng mga brown na dahon. Yun look. Yung mga brown na dahon natin ay pagtatanggalin yung kagaya ng nakita natin doon sa ating lemon lime. Yun naman ang ating paggagawin ngayon. Yan, medyo mainit na ulit. Kasi ngayon po ay morning. Yan. Masarap na ding mag-garden guys dito kasi protektado na tayo ng ating net. So magtatanggal naman tayo ng tuyong dahon. So, umpisahan natin dito nga sa ating sunrose. Yan. Ako'y cute na cute talaga sa bulaklak nito. Yan, oh. Ang ganda ng bulaklak niya. So, yan. Tatanggalan lang natin. Tingnan natin. Kung siya ay... Ito ay dry na. Pero... Kasi, kahit dry to, dry na siya. Yan. Kung kita nyo, dry na yung stem niya. Pagdating naman dito, buhay pa siya. Yan oh, biglang nagberde. Kaya mahirap ding gupitan or gupitin ng stem kasi baka madamay yung ating mga bagong dulo na medyo na okay pa. So itong mga dahon lang na to ang ating tatanggalin. Tatanggalin lang natin muna. Yun. Yun oh. Kasi brown siya pero pagdating dito sa dulo, Pero ito, ikakat natin to and then itutusok na lang natin. Kasi wala pala naman siyang kumukonekta na may flowers. Ay, ito palang isang to. Yan oh, kakonekta. So, ang hirap pala nitong ayusin. So, gugupitin na din lang natin pag na isang araw. I-vlog ko to pag aayusin na natin. Maalwan lang to guys buhayin. Madali lang siyang buhayin. Yun nga lang, natalo siya ng init. Kaya na-dry yung mga dahon niya. Pero ang dali lang nito. Para ba siyang yung mga Vietnam rose? Ganun lang siya. Ganun lang siya kabilis buhayin. And ang dami niya ding mag-flower.
Ayan oh. Ang dami niyang bagong pasulpot. Nasaan ba yun? Yan. Yan. Hindi ko alam kung makikita nyo. Yan oh. Mga pasulpot lang yan. Mga buko. Yan. Mga buko siyang palabas pa lang. Hindi ata masyadong visible sa camera. So ito, pag na isang araw natin aayusin, meron pala ditong ano, yun oh, nabuhay na millionaire. Yan. Yung heart shape, millionaire nga ba ang tawag dyan? May nabuhay siya dito sa pasong to, nakasama. So isang araw natin to aayusin. Mahirap pala siyang i-determine kung alin yung stem na pwede nang ikat. So, sa isang araw natin yan aayusin. So, kukuha tayo ng gunting. Wait lang. Yan. Kumuha tayo ng gunting. And then, ikakat na natin ng tuluyan itong ating mga kalateya. Kasi ito, hindi na to gaganda eh. Cut na natin. Kakanan tayo. Yun. Cut na natin siya ng tuluyan kasi hindi na siya guys gaganda. Yan. Ito pa yung nakita natin kanina. Ito ay silver violin ba o green violin? Ito guys, hindi lang natin nalalagay sa pole. Yan siya oh. Dami natin dito guys plants na hindi na nga lang natin na aayos. Ito yung ating black cardinal. Hindi pa lumalaglag yung dahon niya. Hayaan na lang natin. Yan. Ang kagandahan kasi sa net ay may nagpe-penetrate pa din na sikat ng araw or yung liwanag. Yun ang kagandahan naman dito sa ating net. Kaya makaka-receive pa din yung ating plants ng enough na sunlight. Yun oh, look. Ito ang ating whale pin. Ang gaganda. Ang ganda niya at ang healthy. Yan. Ito yung ating syngonium na, ano nga ba to? Syngonium na albo. Yan. Syngonium na albo. Tignan nyo guys, nasunog din yung mga dahon niya dyan. Oh. Pero hopefully ay gumanda na din to. So, dadagdagan natin to ng lupa kasi medyo humihilig na siya. Yan. Pansamantala ay tanggalan natin siya ng mga dry leaves. Yan. Tira na lang natin yan. Gupitin pala natin. Yun. Paggugupitin natin. Yun. Ito naman yung ating pink splash. Yan oh. Yung pink splash natin. Hindi din talaga siya tumuloy dati. Kasi bagong sulpot pa lang look, oh. Ganan siya dati eh. Bagong sulpot pa lang. Hindi pa nga siya nag-unfurl. Pero sunog na. Sunog na yung dahon niya. Kaya gupitin din natin. And ito yung bago niyang pa-unfurl na sana ay magdire-diretso. Kasi hindi siya sunog. Hindi siya sunog. Yan. Tanggalin lang natin itong mga tuyong dahon. So kayo ba guys, anong ginagawa niyong pag-aalaga or yung kasagsagan ng init? Anong ginawa niyong paraan para yung inyong mga plants eh hindi naman talaga ano bang tawag doon? Talagang masasaan ng init. Kasi ako talaga, aminado po ako, napabayaan ko po itong ating mga plants. Talaga hindi ko sila naintindi, nawalan ako ng gana, kasi kung alam niyo naman nga po ang nangyari. So yun, talaga nawalan po ako ng gana na mag-garden. Ngayon na lang po ulit talaga, kasi sabi ko, mas lalo akong malulungkot pag ako po ay basta nakahiga lang. Kasi before, ang ginagawa ko, pagkakapaglaba ko, imis ko ng konti. Wala, nakahiga na lang po tayo. Maghapon na tayong nakahiga. Eh parang lalo po tayong nadidepress. Yan. Parang lalo po tayong nadidepress. Kaya sabi ko, kaysa ako ay humiga at mag-isip ng mag-isip, ay maghahalaman na lang po ulit tayo.
So, yun. Yan. Diba? Natanggalan na siya ng mga tuyong dahon. Pero hindi ko siya gustong kalbuhin kasi nanghihinayang ako. Yan. Dito naman sa ibabaw ay medyo mag-green na siya. Mag-green na. So, yan. Ang ating Syngonium albo at saka itong ating pink splash na natanggalan na natin ng tuyong dahon. Ito naman, papwa ba ito? Variegated papwa. Talaga natuyo din. Kahit ano talagang dilig natin dito. Yun oh. Sobrang natuyo. Pagtatanggalan natin yan. Yan. Kasi, alam nyo guys, yung iba na nagbili ng madaming halaman nung kasagsagan ng pandemic. Alagaan nyo po, ituloy nyo po ng pag-aalaga. Ibigay nyo pa rin yung ika nga ay pangangailangan nila. Kasi andyan na sila eh. Kawawa naman. At saka alam nyo ba na pag may mga plants tayo sa ating bahay, malaking lamig din ang naiidulot nito sa ating bahay, sa ating garden, sa ating paligid. Lumalamig din yung paligid natin. Kaya alagaan nyo po, ibigay nyo po yung mga pangangailangan niya. Diligan natin, kagaya nga niyan, pag talagang sobrang init at hindi makayanan, lagyan po natin ng net. Palitan natin ng mga potting mix. Ito talaga hindi ko na napalitan ng potting mix. Yan. Natatakloban ng kamay natin kasi kaliwa ang ating inihahawak. So, dito natin hawakan uli. So, yun. Diligan po natin. Kagaya nga nasabi ko, diligan natin sila. Lagyan natin ng mga net or i-arrange natin ng yung mga talagang ayaw ng init ay dun sa pinakailalim. Tapos, yung mga kagaya naman ng mga crotons or yung mga San Francisco, yung mga tawag dito, kagaya nito, yung ginawa ko dito guys, yan oh. Nasa ibabaw yung ating mga rubber tree, and then nasa ilalim naman niya yung ating mga aglaonema. Yun, pwede nyo siya ding gawing ganun. Kumbaga i-group nyo sila na may mataas, may mga nasa ilalim. At yung mga nasa ilalim, ang ilagay nyo ay yung mga sensitive sa init. Para na shadean din siya. May shade din sila kahit papano. So, ito yung ating lemon lime. Yan yung ating lemon lime. Sunog talaga yung mga dahon pa din niya. Pero pag na isang araw, i-aano na din natin to. I-replant na natin. I-trim natin. Kasi ito namang ilalim niya, wala nang masyadong mga dahon. Wala na siyang dahon. So, yan. Tapos, paminsan-minsan, i-fertilize nyo yung ating mga plants. Lagyan nyo na sila ng fertilizer, yung slow release. Para kahit, tawag dito, kahit mapadami yung lagay nyo, hindi ma-over-fertilize itong ating mga halaman. Kasi pag na-over-fertilize din itong ating mga plants, ay nasusunog din po sila. Nasusunog din sila. So, yun. So yun, ganun lang. Kung hindi na kayo bumili ng bagong paso, pwede namang i-recycle na yung mga dati ng paso. So basta huwag nyo pong pabayaan yung inyong plants. Hindi na lang kasi sa nakakahinayang yung plants natin eh. Kasi talaga, para sa akin, ang mga halaman po ay nagbibigay talaga sa akin ng happiness. Naaaliw po ako dito sa paghahalaman. Sobra. Yan. Minsan nga nitong pahuli, lumilipas na yung maghapon ko na naghahalaman lang ako. Naaaliw na po ako. Sabi ko, hapon na pala. Lumipas na naman pala ang isang araw. So, ito yung ating, basket natin to. Basket ng Sansevieria. 3 klase itong nilagay ko, pero hindi na masyadong determine. Ito yung mga bonsai lang, yung maliliit lang. Ito yung Goldie Eye.
golden. Yung basta yung may dilaw sa gilid. Tapos meron tayong plain. Plain lang. Tapos ito, bacularis ata. Itong mga mahahabang ito. Bacularis siya. Yan. Nilagay lang natin dyan. Pero balak natin iangat naman to. Iaangat natin ng tayo. Ayun. So, ito, hindi ko alam kung ano ID nito. Pero ang ganda din nito. Natitrim to nabobonsai to. Hindi ko alam kung anong ID niyan. Pine tree ang tawag ko. Pero hindi siya pine tree. Hindi siya pine tree, guys. Yan, oh. Comment nyo, guys, kung anong ID nitong ating to. Yan. Ayun. Itong ating sili, hopefully ay makitaan na natin ng bulaklak or ng bunga. Bulaklak muna syempre. Kasi kita nyo, ito, kalbo siya kasi tinutuka siya ng manok. Pero ngayon, wala na masyadong manok na pumupunta dito. So sana mag-flower na to at mag-bunga na. Sili po ito na yung tingala, kung tawagin, yung panglomi. So yan, siling panglomi yan. And ito naman yung ating burl marks na hindi siya variegated. Pure lang na green. Yun. Ito din, ang alwan nitong alagaan, guys. Pero since nasa initan, hindi din siya dumiretso. Hindi din siya dumiretso. Yan, napasipag tayo na magtanggal ng mga tuyong dahon. Yan, oh. Medyo nagda-darken na yung kanyang mga leaves. Yan. Yan, oh. Ang ganda. Ganda na niya. Yan. Wala pa talagang bulaklak itong sili natin. Ito, syngonium natin na hindi ko tanda ang ID, guys. Natuyo din to ng sobra. Yan, oh. Tuyong-tuyo. Hindi pa tayo talaga nakapagtanggal. After nung maikabit ang net, ngayon lang tayo nagtanggal ng mga tuyong dahon. So, ayun guys, nakapagtanggal na tayo ng mga layak. Layak. Mga tuyong dahon dito sa ating plants. Yan, ito pa. Iyon. Ang dami din nating natanggal. Ang dami nating guys natanggal. Hindi na lang masyadong kita yung iba dyan sa palikod. So, yun, wawalisan na lang muna natin ito pagkatapos at yun muna po ang ipapakita ko sa inyo or i-share ko sa inyo na video sa ngayon. Yun po muna ang laman ng ating vlog for today at medyo hinihingal na po tayo din kasi medyo maalinsangan talaga yung panahon. Para kasing uulan na hindi. Ilang araw na dito sa amin na parang diklom, hindi naman siya totally nagdidiklom, parang sa umaga lalo medyo didiklom, tapos sa maghapon naman ang init-init na ulit, tingkad na ulit yung sikat ng araw, ay talagang tirik na uli, ay hindi talaga siya natutuloy, ilang araw na po. So sana ngayon ay magdire-diretso na paano kaya ang ating sikulit. Ayun, dahil pala ni kuya labas pala ng motor ng kanyang daddy, ginagawa niya yan. Kaya pala nag-ingay yung ating sikulit. Ayun. So yun muna po ulit guys. Pero ipakita ko sa inyo muna pala. Meron pala tayo ditong sili na nambulaklak na. Bumulaklak na siya. Pakita ko lang sa inyo at ako po'y natutuwa. Yan. Yan yung sili natin na may bulaklak na. Look. Bumulaklak na siya. So hopefully ay magbunga na talaga siya ng dire-diretso. Yan, ilan na yung bulaklak niya dyan. Nakakatuwa po. Natutuwa akong i-share din sa inyo So yun. So yun po muna ang laman ng ating vlog for today. At sa muli po, dun po sa hindi pa nakaka-subscribe, ay pindutin nyo muna po yung subscribe button dyan sa baba. At
mag-like and share na rin po kayo nitong ating video na to. And hanggang sa muli po nating pag-vlog dito sa ating garden. Bye-bye everyone! Ingat-ingat po! Bye!